May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay laahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Ayan na. Hello po sa ating lahat at purihin ang ating dakilang alahayam sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa Torah. Ngayon po ay sisimulan natin ang pagtalakay sa aklat ng Ruth. So kapatid, simulan na natin ang pagtalakay sa aklat ng Ruth. Sis Maria, ready ka na ba? Apo. Oo, ako pa rin. Sige, mamaya. Patay pa. Ano po ito? Aklat ng Ruth? Opo. Panimula. Ang pinakamahalagang impormasyon sa aklat ni Ruth ay ang talaang kanan ni David, kung saan nagmula ang Misaya bilang isang supling sa paglipas ng panahon. Sa panig ng panlipunang kaugalian, pinapakita ng kwento ni Ruth at Noemi kung paano isinasagawa noon ang mga gawaing sibil ng mga sinaunang Israelita. Kabanata 1. Nawalan ng asawa at mga anak si Noemi. Noong panahong wala pang hari sa Israel at ang pamamahala ay nasa kamay ng mga hukom at nakatatanda, nagkaroon ng taggutom sa Ephrata o Bethlehem. May isang lalaking nangangalang Elimelech. Ang kanyang asawa ay si Noemi at dalawa nilang anak na lalaki, sina Malon at Kilion. Sila ay mga Ephratite mula sa Bethlehem na pansamantalang naninirahan sa lupain ng Moab dahil sa taggutom. Namatay si Elimelech, ang asawa ni Noemi, at naiwan siya Naomi. At naiwan siya kasama ang kanyang dalawang anak. Nag-asawa ang dalawa niyang anak ng mga babae taga Moab. Ang isa ay si Orpa at ang isa ay si Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay din sina Malon at Kilion. Kaya't naiwan si Naomi na wala ng asawa at mga anak. Paglilinaw. Tinawag na Ephratite sina Naomi at ang kanyang pamilya, hindi dahil sila ay lahi ni Ephraim, kundi dahil sila ay naninirahan sa Ephrata or Bethlehem. Walang patunay sa tala ang kanan na sila ay mula kay Ephraim. Sa katunayan, ang pinagmulan ni Naomi at Boaz ay mula kay Perez, anak ni Juda. Kaya sila ay mga Hudyo ayon sa lahi. Bumalik sila Naomi at Ruth sa Ephrata o Bethlehem. Nang mabalitaan ni Naomi sa Moab na binigyang tulong ni Yahweh ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pag-alis ng taggutom, naghanda siya at ang kanyang mga manugang na sina Orpa at Ruth na bumalik sa Ephrata o Bethlehem. Kasama ang dalawa niyang manugang, nilisan niya ang Moab at nagsimulang maglakbay pabalik sa Ephrata.
Sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Magbalik na kayo sa mga tahanan ng inyong mga ina. Nawa ay pagkalooban kayo ng kabutihan ng alahayam, tulad ng kabutihan na ipinakita ninyo sa inyong mga yumaong asawa at sa akin. Nawa ay bigyan kayo ng alahayam ng kapangihingahan sa piling ng panibagong asawa." Pagkatapos, hinagkan niya sila at sila ay nag-iyakan ng malakas. Sinabi nila, "Sasama kami sa iyo, sa iyong bayan." Ngunit sinabi ni Naomi, "Umuwi na kayo, mga anak ko. Bakit pa kayo sasama sa akin? Magkakaanak pa ba ako ng mga lalaking maaaring maging asawa ninyo? Umuwi na kayo, mga anak ko. Ako ay matanda na para muling mag-asawa. Kahit isipin kong may pag-asa pa at mag-asawa ngayong gabi at magkaroon ng mga anak na lalaki, maghihintay ba kayo hanggat sila ay lumaki? Mananatili ba kayong mga byuda para sa kanila? Hindi, mga anak ko. Mas mabigat ang aking dinaranas kaysa sa inyo, sapagkat itinataas ng alahayam ang kanyang kamay laban sa akin." At muli silang nag-iyakan. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam, ngunit si Ruth ay nagpatuloy na yumakap sa kanya. Sinabi ni Naomi, "Tignan mo, ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Sumunod ka na sa kanya." Ngunit sumagot si Ruth, "Huwag mo akong pilitin na iwan ka at bumalik. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong alahayam ay aking alahayam. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay, at doon ako ililibing. Hatawin man ako ng pinakamatindi ng Yahawa, kung may makapaghihiwalay man sa atin, ito ay ang kamatayan." Nang makita ni Naomi na matatag ang pasya ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na niya ito pinilit. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang makarating sa Ephrata o Bethlehem. Nang makarating sila, nagkagulo ang buong bayan dahil sa kanila at sinabi ng mga kababaihan, "Ito ba si Naomi?" Sinabi niya sa kanila, "Huwag ninyo akong tawaging Naomi. Mara na ang itawag ninyo sa akin, sapagkat pinapait ng alahayam ang aking buhay. Umalis ako sagana, ngunit ibinalik ako ng alahayam na walang dala. Bakit ninyo akong tatawaging Naomi? Gayong dinalhan ako ni Yahawa ng kapighatian at pinasapitan ako ng alahayam." Kaya si Naomi ay bumalik mula sa Moab kasama si Ruth na taga Moab, ang kanyang manugang. Dumating sila sa Ephrata o Bethlehem sa simula ng pag-aani ng Sebada. Ano lang ako ha. Yung Moab, ang mga Moabite kasi descendant ni Lot. So ibig sabihin yung si Ruth at saka yung isa pang manugang ay mga Hebrew din. Ganyan si Lot, 'di ba, kamag-anak din ni Abraham. Pamangkin ni Abraham si Lot. Oo. So ibig sabihin may purpose din ng ano. So hindi lumabas sa lahing Hebrew ang mga anak ni Ruth kahit na lumipat sila ng lugar dahil sa tagutom. Then siguro napakabait ni Ruth sa kanyang mga manugang kasi ayaw siyang iwan ng dalawa. Kung di pa niya pinilit yung isa, di ba? Kaya umuwi. Then itong pinapakita dito
yung kaugalian na pag namatay yung ano, yung lalaki, yung kapatid niya ang magmamana ng kanyang asawa upang bigyan siya ng anak, na kapalit na ano na anak na lalaki o yung pangalan nung lalaki ay hindi mawala. Pero ang sabi kasi dito sa ano sa verse 13, maghihintay ba kayo hanggang sila ay ano, verse 12, umuwi na kayo mga anak ko. Ako ay matanda na para muling mag-asawa. Kahit isipin ko may pag-asa pa at mag-asawa ngayong gabi at magkaroon ng mga anak na lalaki. Maghihintay ba kayo hanggang sila ay lumaki? Siyempre, maghihintay pa sila ng ano, ng 20 years, di ba? So, hindi na rin sila magkakaanak. Kaya, pinilit yung maghanap na lang ng ibang asawa kesa ano, kasi wala na sila mapapangasawang lahi ni Ruth. Bakit nga kaya hindi sila nagkaanak, ano? Oo nga, Parehas? 10 years sila. Ano, Oo, 10 oo nga, years baka silang naman nagsama, ano, hindi sila baka nagkaanak. after 10 years, baka hindi naman sila 10 years nagsama. 10 years silang namalagi sina Ruth sa Moab, pero baka hindi naman ano, 10 years na pagdating doon nag-asawa agad. Siguro nag-ano pa, nagsaka pa yan, yung makakain nila, di ba? Sa kasawi ang palad nga lang namatay, yung ama at saka yung dalawang anak na lalaki. Grabe, Baka nga talagang ano, baka nga kaya. Dahil siguro tagutom. Maaaring tagutom, wala sing sustansya yung kanilang kinakain. Posible din yun. hindi O hindi baka talaga binigay ng kaya nga lumipat doon sila loob. Naomi kasi tagutom sa Bethlehem. Oo. Pero hindi ano, syempre ang anak pagpapala yun, baka hindi kalooban ng ano, ng Hmm. alhayan. So, hindi siguro talaga niloob ng alahim na magkaroon ng anak sina ano doon, Oo. Dahil yung ba mga siyang plano, anak no? ni Naomi. Mali. Mm. Hmm. Yung ibang plano. Yun lang po. Kayo, may mga ano, meron kayong katanungan o reaction, mga kapatid? So, tuloy na natin. Wala bang ano, karagdagang komento? Kabanata 2. Nakita ni Ruth si Boaz. May isang kamag-anak si Naomi sa panig na kanyang asawa. Isang lalaking iginagalang mula sa angkan ni Elimelech. At ang pangalan niya ay Boaz. Sinabi ni Ruth na taga Moab kay Naomi, hayaan mo akong pumunta sa bukirin at mamulot ng mga nalaglag na butil sa likuran ng sinumang magpapakita sa akin ng kabutihang loob. Sinabi ni Naomi sa kanya, sige anak. Kaya lumabas siya, pumasok sa isang bukirin at nagsimulang mamulot sa likuran ng mga tagapag-anim. Sa di inaasahang pagkakataon, ang bukiring iyon ay pag-aari ni Boaz. Nang sandaling iyon, dumating si Boaz mula sa Ephrata at binati ang mga tagapag-anim. Sumainyo si Yahawa at sumagot sila, pagpalain ka ng alahayam. Tinanong ni Boaz ang tagapangasiwa ng mga tagapag-anim, kaninong anak ang dalagang iyon? Sumagot ang tagapangasiwa, siya po ang taga-Moab na bumalik mula sa Moab kasama ni Naomi. Sinabi niya, pakiusap, hayaan ninyo akong mamulot at magsalansan ng mga nalaglag na butil sa likod ng mga tagapag-anim. Pumasok siya sa bukid at nanatili rito maghapon, maliban sa sandaling nagpahinga sa lilim. Sinabi ni Boaz kay Ruth, anak, makinig ka. Huwag ka nang pumunta sa ibang bukirin para mamulot. Dito ka na lang manatili kasama ng mga babae na nagtatrabaho para sa akin. Tignan mo ang bukid na inaani ng mga lalaki.
at sumunod ka sa mga babae. Sinabihan ko na ang mga lalaki na huwag kang gagalawin. At kapag nauuhaw ka, pumunta ka sa tapayan at uminom ng tubig na isinahod ng mga lalaki. Pagkarinig niya nito, yumuko si Ruth hanggang sa lupa at sinabi, "Bakit ako nakatagpo ng ganoong kabutihan sa iyong paningin? Gayong ako ay isang dayuhan." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo para sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Kung paanong iniwan mo ang iyong ama, ina, at sariling lupain at sumama sa bayang hindi mo kilala. Nawa ay gantimpalaan ka ni Yahweh na ating alahayam sa iyong ginawa. Nawa ay tumanggap ka ng ganap na biyaya mula sa makapangyarihang alahayam ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay humanap ka ng kanlungan." Sinabi ni Ruth, "Nawa ay patuloy akong makatagpo ng kabutihang loob sa iyong paningin, Panginoon ko. Pinagaan mo ang aking kalooban sa iyong mabubuting salita sa iyong alipin. Kahit hindi ako kapantay ng isa man sa iyong mga alila." Ng oras ng kainan, sinabi ni Boaz sa kanya, "Halika rito. Kumain ka ng tinapay at isawsaw ito sa suka ng alak." Nang siya ay maupo, kasama ng mga tagapag-ani, binigyan siya ni Boaz ng inihaw na butil. Kumain siya hanggang nabusog at may itinira pa. Nang tumayo siya para mamulit muli, iniutos ni Boaz sa kanyang mga tauhan, "Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tumpok na mga bigkis at huwag ninyo siyang pagbawalan. Itulot na kayo ng ilan mula sa mga bigkis para sa kanya at iwanan ninyo upang kanyang makuha. Huwag ninyo siyang sawayin." Kaya nagpatuloy si Ruth sa pamumulot sa bukid hanggang sa kinagabihan. Pagkatapos, iginigiit niya ang sebada sa kanyang nakuha at umabot ito sa halos isang epa. Parang salop yan, ano? Epa. Parang ano, epa, mas malaki kaysa sa salop. Ay, ang dami, ah. Oo. Parang ano, isang crate. Siguro, mga kalahating sako ganun. Ay, ang dami. Mga 10 kilos. Yung maliit na sako. Oo. Isang crate na rin. Kasi hindi niya mabubuhat yun kung more than... Ano ba yung item mo? Spelling? Ha? Ano item mo? Anong spelling ng sis? E-P-H. Nasa taas po, EPA. Epa. Patingin ko nga po, ma-search. Ayan. Ano item yan? Ha. Yung sabi niya pa. Baka iba yan. Hindi, iba yung spelling. Ano yan? Measurement yan? Measurement Ayun. siya, sis. Opo, a unit of dry measurement. Parang ang ano eh, talop eh. Ano nakalagay? Equivalent po about 22 liters. Oh, kita mo, laki. Oo. Dami, ano? Sabi mo nga kalahating sako yan. Pa, Oo, more than 10 kilos. Oo. Dami, no? nagpas sa kalahating sako. Bigat ah. Ano yan? Ito is 20 kilo. Malalakas sa mga ano eh, Hebreo eh. O, tama. Kalahating kaban.
Hmm. 25 kilos. Oh, ganun nga ang EPA. Kalahating sako. 25 kilos. Inuwi niya ito sa bayan at nakita ng kanyang biyanan kung gaano karami ang kanyang napulot. Inilabas din ni Ruth ang natira niyang pagkain at ibinigay kay Naomi. Tinanong siya ng kanyang biyanan, "Saan ka namulot ngayon? Kanino kang bukid nagtrabaho? Pagpalain nawa ng Yahawa ang taong nagmalasakit sa iyo." Isinalaysay ni Ruth sa kanyang biyanan kung kaninong bukid siya nagtrabaho. Ang pangalan ng lalaking pinagtatrabahuan ko ngayon ay Boaz. Sabi niya, sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, "Pagpalain nawa siya ni Yahawa ng ating alahayam. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang kabutihan sa buhay at sa patay." Idinugtong pa niya, "Ang lalaking iyon ay malapit nating kamag-anak, Isa siya sa ating mga tagapagtubos." Sinabi pa ni Ruth na taga Moab, sinabi rin niya sa akin, "Manatili ka kasama ng aking mga manggagawa hanggang matapos ang anihan ng lahat ng aking butid." Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Maganda yan, anak ko. Mabuting sumama ka sa mga babae niya upang hindi ka mapahamak sa ibang bukirin." Mabuting sumama ka sa mga babae niya upang hindi ka mapahamak sa ibang bukirin. Sa mga Siguro babae babaeng manggagawa, niyang, mga manggagawang babae niya. Upang hindi. mga babae niyang alipin o manggagawa. Manggagawa. Sa mga Mga babae babaeng niya eh. manggagawa niya. Sinabi ba manggagawa? Sa mga babae, Wala naman Manggagawa. sinabing manggagawa. Kasi yun ang mabuting kasama sumama ng ka aking mga sa mga manggagawa hanggang matapos babaeng ang anihan. manggagawa Yung niya. sa taas, oo. Meron pala manggagawa nga. Buting sumama ka sa mga babaeng manggagawa Niya. upang hindi ka mapahamak. Hindi. Pero parang mali yung yung mga babae niya. Oo nga. Mali yun. Kaya nga yun na, Kaya nga, Dapat yung manggagawa. manggagawa niyang babae. Manggagawa niyang babae. Sige. Sa mga babaeng manggagawa niya upang hindi ka mapahamak sa ibang bukirin. Mabuting sumama ka sa mga babaeng manggagawa niya upang hindi ka mapahamak sa ibang Mali bukirin. yung mga babae niya. Oh. Kaya nanatili si Ruth na kasama ng mga babae ni Boaz. Oo nga, ma. Oo nga, mga Hindi nga babae. maganda. O, Ng Kasama ng Manggagawang mga babae naman dito. Manggagawang Eh, babae naman dito. manggagawa. Manggagawang babae. babae Ni ni Boaz. Boaz. Kasama ng mga manggagawa ni Boaz. Wala na yung babae, nandiyan na sa taas eh. Sige, para hindi pa ulit-ulit Hindi kasi- yung babae. Hindi Oo. kasi binaligtad ko lang kasi iba yung manggagawang lalaki. Kailangan sa babae siya sasama. Oo. Kaya Hindi, nanatili si Ruth na kasama ng mga manggagawa, Manggagawang babae manggagawang ni Boaz. babae Babae ni Boaz. Babae. Boaz. Binaligtad ko naman. Namumulot hanggang matapos ang anihan ng sebada at trigo. At siya ay nanirahan pa rin kasama ng kanyang biyanan. Ganda. So, pansin ko lang dito yung si Boaz ay isa sa tagapagtubos. Ano ba ang tagapagtubos? Parang isa sa may kaya nilang kamag-anak. Kinsman Redeemer sa English, di ba? Oo. Diba, meron siyang kakayahan para pag Tagapagtubos halimbawa, na yung isang kamag-anak. kamag-anak ay sige. Halimbawa, binenta mo sarili bilang alipin o kaya kailangan mo ng ngayon pwede ka niyan tubusin para Oo. maano yung mo yung sarili mo, ma-redeem mo yung sarili mo at hindi ka na maging alipin. Then isa din siya sa mga at saka yung dahil alam niya na kamag-anak niya yung bena ni Naomi,
Ani Ruth pala, dito ka na lang manatili kasama ng mga babae na nagtatrabaho sa akin. So, meron, nagmamalasakit din siya, no? Maaaring Oo. nagustuhan na din niya si ano, kasi Napansin niya kaagad napansin eh. niya agad eh. Sino Oo. yung So, dalaga na maaaring, yan? So, ibig oo, sabihin, maganda ito si ano, si Ruth. oo. At saka ano, iba yung kasuotan niya. Kapag nilalaman dalaga, di ba? So, Oh. talagang iba yung may, ano, meron talaga silang kasuotan na pandalaga. Tsaka ano eh, pinahulugan pa niya ng mga ano, di ba? Di Mga ba maganda lang butil. magbihis? Hmm. So, siguro din Siyempre mga, napakabait nito ni ano, ni Naomi, ano? Kaya hindi siya mm, iniwan ng manugang ng na mga yan, ng manugang niya. ano niya, mga ano niya, Maaari. daughter-in-law. Kasi dito mapapansin mo ang ano ni Naomi, 'di ba? Napaka ano niya, caring. Oh, wala siyang anak na lalaki ng iba, di ba? So, Oo. siguro, ano. At ang hirap ng buhay nun, wala kang ano, yun lang, namumulot lang kayo, wala kayong tatanimnan. Kasi di ba, ano sila, galing sila ng Moab, Hmm. wala silang tanim, ano, saka foreign. Kayo mga kapatid, meron kayong reaction sa mga kultura ng mga ano, Israelita? Sila kayo, Malinaw nilalang lang. naman na ano na-mention diyan ang kultura ng mga Israelita, 'di ba? Na Yung ano, talagang no? ano saka ang kultura nila kapag namatay yung anak na ano na walang anak, kailangan sasaluhin ng kapatid para magkaanak. Eh wala nang anak si Naomi na naiwan. Pares namatay. Kaya Tapos, malapit na kamag-anak, oo, ano? yung ano naman, yung siguro yung mga ano nila, lupain, ay naipagbili na. Kaya ano, kailangan itubusin. So, ang tagapagtubos ay yung pinakamalapit na Wala naman kamag-anak. silang ano eh, wala, oo. Kailangan ipagbibigay mo sa kapwa, ano din, no? Tribo Oo. ni Di Judah. kasi may At ano saka sila, yung may sinabi niya, sarili no? sila, di ba? Hindi pala Kamag-anak po, ng kanyang Oo, asawa ni Elimelech. oo. hindi pala po kinabili mo, Tapos sa'yo itong na. ano, oo. Tapos itong ano, kasi ang ano eh, basta kailangan ka, dun sa tribo ni Judah ka lang magtatayo ng ano, di ba? And then ito yung pinauuwi niya. Sabi, pinauwi niya mga manugang niya. Sabi niya, punta kayo sa ano, sa inyong ina. Tapos yung mga ano, yung mga Diyos-Diyosan nila, di ba? Pero sabi ni ano, ni Ruth, pati yung Pero, ano, yung kung saan ka titira, doon din ako titira. Kung ano, alahayam mo, magiging alahayam ko rin. Kumbaga talaga nagpaano na siya, pasakop siya sa oo. kanang biyenan, yung ano, sa kultura at mga gawi ng kanyang biyenan. Siguro nilagay ng ano, ng alahayam yung puso mo para ano, no, sa kanya, na ano, para magiging ano pala siya, sa linya, Oo. magiging ano, descendant niya, ang kanyang magiging bunsong anak, Messiah, no? Oo, sa kanya panagmula yung ano, Ganun pala to, linya sa ng amin. Messiah. Foreigner pa siya. Ano So, pala Pati to? yung ano, ang yung, linya ng Messiah ay dito nagmula kay Ruth sa Moabite. oo, Hindi divorce, doon sa oo. ano, kay Rahab, 'di ba? Kaya, Hindi doon kay Rahab. Sabi mo kay Rahab, 'di ba? Yung sa ano, yung tingnan natin, pagdating sa Jericho. ano, hindi ko pa nare-review sis eh. Hindi ko pa nare-review. Ay, ganon. Ah, oo. Sige, tingnan Sorry natin. ba? Alam mo ako, pagkatapos sa isang book, nakakalimutan ko na focus ako sa kabilang book. Tama ba yun? Ah, Moabite ang naging ano, naging descendants ng Messiah. Marami namang naging ano. Pero kasi ang fina-follow nila, yung lalaki, male Oo ano nga. lineage, hindi yung babae. Hmm.
Kahit kay ano, di ba? Yung kay Tamar, di ba? Oo. Hindi, pero pag binigay yung linya, hindi sila na-mention. Si Boaz lang, hindi na-mention si Ruth. Hmm. Siya lang. Tama na, tama na. Sige, tuloy na natin. Sis Maria. Kabanata 3. Si Ruth at si Boaz pag-iikan. Minsan sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, kailangan hanapan kita ng mapapangasawa at matitirhan upang magkaroon ka ng maayos na kinabukasan." Ngayon si Boaz na kasama ng mga babae mong pinagtatrabahuan ay kamag-anak natin. Mamayang gabi, siya ay magpapahangin ng sebada sa giikan. Maligo ka, magpabango, at isuot ang pinakamaganda mong kasuotan. Pagkatapos pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mo munang ipaalam sa kanya na naroon ka hanggat hindi siya tapos kumain at uminom. Kapag siya ay humiga na, tandaan mo kung saan siya nakahiga. Pagkatapos, lapitan mo siya, hubarin mo ang kumot sa kanyang mga paa at humiga ka roon. Sasabihin niya sa iyo ang dapat mong gawin. Sumagot si Ruth, "Gagawin ko po ang lahat ng sinabi ninyo." Kaya pumunta siya sa giikan at ginawa ang lahat ng inuutos sa kanya ng kanyang biyanan. Nang matapos si Boaz kumain at uminom at masaya na ang kanyang pakiramdam, humiga siya sa dulo ng bunton ng butil. Tahimik na lumapit si Ruth, inalis ang kumot sa mga paa nito at humiga doon. Nang kalagitnaan ng gabi, nagulat si Boaz at bumaling, at nagulat siyang may babaeng nakahiga sa kanyang mga paa. Tinanong niya, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Ruth, ang inyong lingkod. Ilatag po ninyo ang laylayan ng iyong balabal sa akin, sapagkat kayo po ang aming tagapagtubos." Sinabi ni Boaz, "Pagpalain ka nawa ni Yahweh na ating alahayam, anak ko." Kabutihang ito ay higit pa sa ipinakita mong kagandahang loob noon. Hindi ka naghanap ng kabataang lalaki, mayaman man o dukha. Kaya ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng hinihiling mo, sapagkat alam ng lahat ng mga tao sa aming bayan na ikaw ay isang marangal na babae. Totoo nga, ako ay isa sa mga tagapagtubos ng ating angkan. Ngunit may isa pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna magpalipas ng gabi at bukas ng umaga. Kung nais niyang tuparin ang tungkulin bilang tagapagtubos, mabuti. Hayaan mo siyang gawin ito. Ngunit kung ayaw niya, kasing tiyak ng si Yahweh na ating alahayam ay umiiral, ako ang gagawa nito. Manatili ka rito hanggang umaga. Kaya't nanatili si Ruth sa kanyang mga paa hanggang sa mag-uumaga. Ngunit maaga siyang bumangon bago may makakita sa kanya, at sinabi ni Boaz, "Huwag dapat malaman ni numan na may babaeng pumunta sa giikan." Sinabi pa niya, "Iabot mo ang balabal na suot mo at hawakan mo." Nang iabot ito ni Ruth, isinandok niya roon ang 6 na takal ng sebada at ipinasan sa kanya. Pagkatapos bumalik si Boaz sa bayan. Pagdating ni Ruth sa kanyang biyanan,
Tinanong siya ni Naomi, ano na ang nangyari, anak? Sinalaysay niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Boaz. At sinabi pa, binigyan niya ako ng 6 na takal ng sibada at sinabi niya, huwag kang uuwi sa iyong biyanan na walang dala. Kaya sinabi ni Naomi, maghintay ka lang, anak ko, hanggang sa malaman natin kung ano ang mangyayari. Sapagkat hindi titigil ang lalaking iyon hanggat hindi niya na isasaayos ang bagay na ito ngayong araw. Meron pa din palang Sigurado si, Oo. ano? Yung instruction sa kanya ni Naomi ay karagdagan sa kanilang kultura. Yung Diba? ano kasi, yung ilatag po ninyo ang laylay ng inyong balabal sa akin. Kasi ibig sabihin, dadalhin niya sa kanyang, ilalagay sa kanyang, ilalim ng kanyang, sambahayan. Parang Oo. kanyang magiging responsibility. Parang di ba? Kaya nagpapasakop siya kay Boaz. Oo, Saka yun ang isang halatang may gusto si Boaz eh. Kaya sabi Oo. ni Naomi, sabi niya, sigurado sa hindi titigil ang lalaking iyon. Lalaking Oo. iyon eh. Ibig sabihin, So, may yun gusto nga lang, talaga si hindi Boaz nabanggit sa dito kanya. kung binata ba si Boaz o may asawa. Oo, kahit may asawa, di ba Oo. wala eh. At saka nagpasalamat pa si Boaz na napakabuti kasi ako pinili mo, hindi, siguro may edad na siya, di ba? Anak Oo, nga ang may tawag edad sa na kanya siya. eh. Siguro hindi niya akalain na magugustuhan siya ng isang bata at magandang babae, di ba? Pasalamat pa siya. Tapos at saka alam ni Naomi yung gusto nung na nakakain na, nakainom, masaya na ang pakiramdam bago Oo. kasi baka bugnutin, mainit ang ulo, ganyan. So wala sa mood, baka tanggihan siya. Kailangan talaga laging busog. No? Busog ang lalaki para matuwa sa iyo. So walang kasing Pero nabanggit dito na na may asawa si Boaz, 'di ba? Kasi mag-isa nga siya na natutulog sa may giikan. hindi, kasi anihan yan eh. So talaga nasa field, baka malayo yun. Pero Oo. kasi, nung panahon, di ba pwede naman ng ilan ng asawa? Oo, sa bagay. Kahit ang mga Muslim na, di ba? Kaya na-maintain ng Muslim ang ganung di ba kay Jacob na lang. Oo. Diba? Ilan ang asawa ni Jacob? 4. Abraham. So, saka mayaman, kumbaga mayaman, kaya naman yung tustusan, Hmm. pangailangan. May mga kapatid, may tanong? Wala nang additional Pero comment. may sinabi si Boaz na tatanungin mo niya doon sa mas malapit na kamag-anak Oo. na taga-Portuguese din. So meron talagang meron silang orderliness na Order pagtutubo. ng successor, Oo. yung mga kinsman redeemer. Paano nga pala kung ang Israelita lalaki pero puro babae yung anak niya? Mayroon nang nangyaring ganyan, 'di ba? Yung mga anak ni Selopehad. Yung 5 anak ni Selopehad, puro babae. Hmm. Sila yung Ano yung lumapit. sabihin pag nabiyuda yung Oo. babae? Nabiyudo Lalaki. na Pag nabiyuda yung lalaki, hindi. Obligado ba siya na maghanap ng asawa para sa lalaki? Okay. Kasi puro babae yung di ba? Pag ang babae, walang anak na lalaki, di obligadong bigyan siya ng anak ng lalaki. Paano yung lalaki? Na puro Halimbawa, babae yung anak siguro niya. kung lalaki ang nabiyudo, maghahanap din siya ng babae doon sa niya, sa biyanan. Meron bang ganon? Kung may kapatid pa yung kanyang napangasawa.
Hindi, Oo, din siya. kasi ito tignan mo kahit hindi Israelita to babae. Ang sa lalaki, may kailangan linyada ng Israelita. Oo. Oo nga, Kapag oo nga. ano, Hindi, oo nga sis, pero kung puro babae yung anak niya, obligado ba na mag-anak siya ng ng lalaki? Kasi puro babae yung anak niya eh. sa apo, no? Di sa kasi kung kultura na talaga nila yung ganun, ng mga Israelita, magbabae man o lalaki, parang kapag napangasawa mo, yung doon ka nakapag-asawa sa mga kalahi mo, Israelita din, at namatay yung asawa mo, doon ka pa rin sa pamilya na yun maghahanap ng Legal ba? kapalit. Kasi kailangan ma-maintain yung lupain no? Oo, kasi i-maintain nila yung lupain. Ganun ba yun? Kasi dito sa sa kwento na to, wala na kasing wala nang ibang anak yung biyanan. Kaya naghanap siya ng ng kinsman redeemer, yung successor nila, pinakamalapit na successor. Bahagi na kasi ng kultura nila yan eh. Walang nasabi sa Torah, no? Na Oh. pag ang lalaki, walang anak na Wala kaming na-encounter na ganun eh, na yung lalaki ang namatayan ng asawang babae at sila ay naghahanap ng ng kapalit. Kasi karamihan dito ang kwento, yung lalaki ang namamatay. At sa Kagaya mas ng marami ang yung mga babae, anak no? ni Juda, 'di ba? Yung mga anak ni Juda, mga lalaki namatay din, nawalang anak. So dito din kay Ruth, namatay din yung anak ni Naomi, mga lalaki, wala ding anak. Pero ibig sabihin, pagdating naman doon sa mana, kahit mga babae, ay pwede pa ring pamanahan ng kanilang magulang. Although sa sa kultura nila, yung lalaki lang ang pinamamanahan ng magulang. 'Di ba sis? Kaya lumapit itong mga anak ni Selupihad kay kay Moses. Kay Moses ba o kay kay Joshua na Joshua na. oo, para bigyan sila ng May Moses mana. din. Kay Moses ba 'yun o kay Joshua? Ay kasi katulad ni Lot, di kay ba? Moses pala. Di ba si Lot walang anak na lalaki. Oo. Di ang ginawa ng dalawang anak, sinipingan siya. Oo. Siyempre, ibang istorya yun, ibig sabihin. Pero Oo, iba sa namang istorya 'yon. ibang istorya, pero ibig Walang sabihin lupain pa nun ng Israel na Oo. wala pa namang Ten Commandments nun. Wala pang Pero ibig commandments at saka hindi siya ni-rebuke ng alahayam doon sa ginawa nila. pero ibig sabihin, kung halimbawa, ang isang Israelita nga na lalaki, walang anak na lalaki, puro babae, obligado ba na maghanap siya ng iba para, kunyari, nung naging biyudo na siya, para magkaanak siya ng lalaki? Paano kung may edad na siya? Ibig sabihin, Parang required si ba Abraham, isang di ba? lalaki? Nag-asawa pa uli siya. Oo, Hindi, nag-asawa pa required ba? ulit eh. Yan, tanong ko, required ba sa isang Israelitang lalaki na magkaanak ng lalaki? Parang, as much as possible. Kaya nga, Oo. at Hindi saka mas parang, maraming dapat babae na that time ito. Mas maraming babae. Kailangan panganay na lalaki kasi, di ba? Hindi kinukonsider ang Kung, babae. Ah, siyempre, lalo na yung samahan na. parang ikinukonsider nila na isang pagpapala kapag nagkaroon ka ng anak na lalaki. Lalo na Totoo kapag yun. ang Hanggang panganay ngayon mo naman. ay lalaki. Hanggang ngayon naman. Na, kaya lang, ang ano ko, siyempre, kung yumao na yung asawa mo, required ka ba na mag-anak pa ulit na mag-anak na hanggang sa mga Kaya ano to, sa nakita namin ng mga example dito sa Torah, ang babae kapag walang anak,
ay maghahanap siya ulit ng sasalo sa mga kapatid ng asawa niya. Pero pag lalaki naman, pag walang anak yung lalaki, maghahanap din siya ng kapatid na So, babae hindi, nung kanyang no, asawa. Pero kapag may Not anak siya, necessarily. Not oo, kapag may necessarily, anak sis. siya sa una, ay wala nang yun. Parang lumabas na siya sa kultura ng naghahanap ng successor. ibig sabihin, basta may anak ka na, kay babae, kay lalaki, Oo. yun na yun. Yun na yung success Oo. mo. Kasi ang pinag-uusapan lang kasi sa kultura nila, kailangan mayroong anak Na lalaki. na magiging tagapagmana nung anak niya na yon. So, ang Ano kultura importante, nila? magpapatuloy yung kanilang lahi. Di ba Israelite itong si ano? Hindi, magpapatuloy ng lahi. Kay babae, kay lalaki yun. Hindi, ibig sabihin is, ano lang, para sa lalaki. Ganun ba? Parehas Kasi, lang. siyempre, yung Parehas pangalan lang niya, Para eh. sa hindi lalaki nabanggit. lang, sis. Ang Ang alin. kinakount lang yung lalaking anak. Oo nga, yung kinakount yung lalaki. Pero pagka babae naman ng anak, kailangan pa rin magkaroon sila ng Oo, ah, kailangan mo pangasawa niya, Israelita din, oo, katribo. Israelita din. Maghahanap pa Pero rin ang siya. lalaki, not necessarily kailangan Oo, para katribo magkaanak. or ano. Pwede Hebrew. Oo. Basta Hebrew. Kasi, ang tinatanong ko, yung Israelita na lalaki, required ba magkaroon ng anak na lalaki? Kung puro babae yung anak niya, required ba siya Wala magkaanak? namang sinabing ganun, bro. Kaya lang, Wala itinuturing nang nilang sinabi ganun. pagpapala kapag nagkaanak ng lalaki. Oo. Pero hindi naman Kasi kung ibig babalik sabihin tayo, na kapag babae yung naging anak niya ay ano na yun, disgrace sa kanila. Hindi naman. pero hindi ito kautusan. Ano lang ito, parte lang ng kultura Oo. ng Israelite. Oo. Pero ang mga anak ni Zelophehad ng mga babae, ni-require sila na mag-asawa within their tribe din. Oo, within the Kanilang tribe. Kasi papangasawa. yun naman Kasi, talaga ang nila, 'di ba? Kung Israelita ka, sa Israelita ka din hahanap ng mapapangasawa. at saka within their Hindi tribe. naman Kasi nga naman, sa sa tribo lahi mismo. sa lahi Tribo nila mo sa mismo. Hebrew. Ano ba yung teka muna, Hindi pwedeng mag-cross tribe ka kasi baka mapunta. Pag namatay yung babae, pupunta doon sa sa ibang tribo yung lupain. Kaya kailangan within Oo. the same Within tribe. the tribe, within the hindi same the tribe tribe. lang, so hindi ka pwede Oo. mag-cross. Oo. Hindi, kunyari yung si Ephraim, hindi pwede makapangasawa ng tribe of Judah. Ang lalaki pwede, pero pag babae, kailangan the same tribe. Pag babae ang anak Okay. mo, kailangan pangasawa niya lalaki the same tribe para hindi mo lumabas yung Yung lupain. mana, Hindi, yung hindi lupain. ganun din. Hindi ganun din, hindi talaga Kasi pwede kasi yung lalaki babae. kasi usually ang nagmamana eh. Kaya yung mga babae, yung walang anak si Zelophehad, wala siyang anak na lalaki. Yung mga babae, Ibig pinamanahan, pero sabihin, kailangan mag-asawa sila, same tribe, Oo, within the mula din tribe. sa tribo nila. ibig sabihin, kunyari may ari-arian yung babae na anak. Siyempre, mamanahin niya sa magulang niya yun. Oo. Pero dahil sa nakapangasawa siya, crossbreed, kunyari, nakapangasawa siya ng taga-Ephraim, wala na siya karapatan dun sa mana na yon. Yung lalaki na ang magbibigay sa kanya, yun yung mapapangasawa niya, ganun ba? Parang ganun nga. Oo, Parang parang ganun. ganun, bro. I-give up sino- niya yung kanyang Oo, kanyang i-give niya up property. yung niya. right Pupunta niya yun sa dun sa uncle niya. Oo. Pupunta sa so uncle. ibig sabihin para ma-maintain yung mana yung ari-arian ng isang tribo, ganun ba? Yes, Yung, oo. yung ba yung pinaano dito? Yung Yes, ganyan nga. O ganyan nga, bro. Kailangan ma-maintain ang ari-arian sa kanyang tribo. sa tribo. So yung lalaki nang bahala sa kanya, Oo. ganun ba? Oo. Nako, masyado palang unfair, no? Pero sa panahon natin ngayon, bro, hindi na ganoon. Kasi nga halo-halo na yung lahi natin eh.
wala na talagang Ano sabi ni Sultan pure. tungkol Kaya dyan? nang bumili ng babae ng lupa, ano? Hindi, ano sabi ni Sultan tungkol dyan? ng tungkol sa sa kultura. Hindi, dyan sa Hindi naman ganyan, ano sa eh, arrangement. self-explanatory na bro. Oo, Hindi na to diniscuss. self-explanatory na to. Kaya hindi niya na ito diniscuss. Oo. Kasi malinaw naman ang kultura na pinapaliwanag dito. Yung bandang huli lang, meron lang ng tanong kami doon, bakit ganyan? Oo. But anyway, Hindi, O sige, sarili na dapat madadaanan sundin ito, natin. ganun ba? Hindi, tama naman kasi dapat, ang babae talaga, once na kinuha na sa bahay ng magulang, ang talagang dapat sasagot ko, yung lalaki talaga. Responsibility na ng lalaki yun. Talaga ang ano ng Israelita eh. Kaya ang lalaki ang pinapamanahan, hindi ang Tama. babae. Yan talaga ang ano ng Israelita. Alam ko Oo. naman yun. Yan talaga ang hindi kultura eh. Ito talaga yung pagkakakilanlan natin. Ito talaga tayo. Yan talaga yun. Ang lalaki talaga ang pinamamanahan kasi magbubuo siya ng pamilya niya eh. At bibit-bitin niya yung asawa niya. Kaya nga sa namin, sa angkan namin, nagkaroon pa pangalan. ng discrimination ang mga babae. Hindi pinag-aral yung mga babae, yung mga lalaki lang. Kasi ang sabi ng mga lola ko, ay hindi naman kayo hindi naman kayo ang maghahanap buhay sa pamilya, kundi yung lalaki. Kayo, kapag naasawa kayo ng mga lalaki, sila nang bahala sa inyo. Kaya hindi nyo na kailangan mag-aral. Ang importante lang, matuto lang kayo magbasa at magsulat. Tapos na yun. So, Grabe naman. nagkaroon ng discrimination kaya yung mga auntie ko ay tumandang dalaga. Oo, grabe Dahil naman. na-frustrate sila na hindi pinag-aral ng kanilang magulang. Oo, grabe. Kaya nung bata ako, since sa kanila ako lumaki, ganun din ang kanilang gustong mangyari. Kaya galit na galit sa akin ang Labanan nyo. mga auntie ko kasi nag-aral ako sa sarili ko. So, kailangan ng babae, hindi daw pwede mag-aral. Kaya galit na galit sila sa akin nung nag-aaral ako. Kaya nga, self-supporting ako nung nag-aaral ako. Kasi gusto ko talagang May makapag-aral ako. kultura na ganun pa rin sa inyo. Oo, ganyan pa rin ang kultura. Mali naman yun. Kasi nakalagay nga doon, kaagapay ka ng iyong asawa. Ibig sabihin dapat, pagka umaalis yung lalaki, maaasahan niya na may gagawa ng responsibilidad niya pag wala siya. Yun nga, kaya lang kasi yung mentality kasi nila, ancient, Mali. Sa ancient Visayas, pa yung ganyan din eh. mentality. Nangyayari pa rin yan eh. Oh. Sa ganyan. Sa Visayas region. May mga nangyayari pa rin na ganyan. So, Ang ngayon, importante namulat na na kasi tayo sa modern na mayroon ng equality. pero at tanong, tama ba yung equality na pinaiiral ng sibil? Kasi base dito sa mga binabasa natin, patimbang pa rin ang lalaki sa panahon ng mga Israelita. Kasi kung babalik nga tayo sa ganito, walang choice na susundin natin itong mga pamantayan. Yun naman ang design eh. Yun naman ang design ng alaya. Magpasakop Oo, ang design babae ng sa alahayam yun, na magpasakop ang babae sa lalaki. Kaya lang kasi sa kultura sa natin, modern age, parang napakahirap na kung isa lang ang magtatrabaho. Kaya binigyan ng equal opportunity ang babae at lalaki sa civil law natin. Kung babalik na tayo sa sa customary law, Pwede na ibalik natin itong mga na to. Kasi kapag bumalik tayo sa customary law, hindi na tayo sakop ng ng civil law. So o kailangan, ang ipatutupad natin ay ang Torah. pagka ganon, ang mga lalaki dapat magsumikap kasi mayroong tinatawag na arranged na marriage, di ba? Oo. So binibili ang asawa. Hmm. Binibili ang mapapangasawa.
Oo. So, dapat meron kang bakahan, meron kang hayupan, meron kang taniman, o meron kang negosyo, gano'n. Binibili ang babae. Mm. Hindi ngayon, hinahanap kasi ngayon kailangan may yate, may mansyon, Mm. guest house. Hindi, Di ba sis, karapatan. nung nag-aral tayo doon sa customary law, ang dinis ka sa atin, pag hindi na tayo sakop ng civil law, ang law na ipatutupad natin ay ang customary law na nakabase sa Torah. Hmm. Kaya kung Kasi ano ang sa norte, pinag-aaralan natin ngayon dito sa Torah, yan ang batas ng alahayam at yan ang ipinatutupad ng mga tribo. yung parte ng Ifugao region, Ifugao area, ang babae doon, binibili. Hindi Oo, naman, ganun naman hindi talaga bro. naman, Kasi hindi may naman ano yan literally may binibili. dowry. Dowry ba ang tawag doon? Oo, hindi Oo. literal na binibili. Kasi pag mamamanhikan sila, may mga Oo. bitbit na silang mga hayop. Eh, Kaya baboy nga. nga yun. Kaya nga. Oo. Ah, So, yun ni ang Jacob. Ganun din naman eh. Oo, mga sige. first Okay. offering nila Nagkano yun. lang. O, tapos isang linggo yung celebration ng Yes. Isang linggo isang nga linggo, celebration. isang linggo sila nagse-celebrate. O, 3 araw sa mag-asawa, 4 na araw sa general. Yung mga kamag-anak, Hmm. parang meet and greet, magkakilala sila, ganon, para magkaanuhan sila, kapamilyaran sila sa isa't isa, yun eh. Kaya isang linggo yun. Sila yung nagpe-prepare, sila lahat. Hanggang sa yung time na nun, yung 3 araw na natitira sa mag-asawa na yun. Sa lugar namin bro, uso pa yan eh. Sa norte, Yung uso. pamamanhikan, Ganyan. bongga po, may mga pabongga pa yan eh. Tapos doon, pagka nag-away kayo mag-asawa, no, yung babae, bumalik sa magulang, tutubusin mo rin ulit yon. Hindi mo siya makukuha basta-basta, hindi bibigay ng magulang. Tutubusin mo siya ulit. Oo, ganun din sa amin eh. Ganon ang customary law. Yan Oo. talaga yun. Customary law. Pag bumalik tayo dyan, pwede na kayo pag mayaman yung asawa, pwedeng negosyohin. Balik-balik ka sa magulang mo. Yun lang. Pag kunyari, kuripot masyado yung asawa mo, balik-balik ka sa magulang mo para patubusin ka na patubusin. Tapos mag-usap kayo ng magulang mo, 50-50 kayo. Awayin mo muna. Awayin mo Oo, muna. awayin mo muna. Sama ako mag-isip pa. Tapos liligawan mo uli. Hindi, ganun nga po talaga. Oo. Bibilin mo ulit yung asawa mo. Hindi pala Ganun nga, ganun na liligawan ulit. Tapos hihingi ulit yung magulang magulang. ng dowry. Yun ako, yung subaka may makikinig nito, sundin. Ganyan ang Israelita. Oo nga. Hanggang ngayon, yan ang patunay na Israelita talaga tayo. Hanggang ngayon eh. Kaya pa din. Oo, mayroon pa rin. Hindi pa naman totally nawala yung kulturang ganyan. Mm-mm. Although Hindi nasa ano nawawala. na tayo, nasa modern age na tayo. Pero mayroon pa rin. Kaya nga, kung mayaman yung na pangasawa, pwede nga negosyohin, kung kuripot. Balik-balik. Awayin mo ng awayin para Balik-balik ka sa magulang mo. balik sa magulang. Tapos kung kitsabahin mo yung magulang mo, 50-50 kayo. Hmm. Okay, sige, tuloy natin. Kabanata 4. Sis Maria, nasaan ka na? Kabanata 4. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Samantala, pumunta si Boaz sa pintuang bayan at naupo roon. Sakto namang dumaan ang tagapagtubos na binanggit niya. Sinabi ni Boaz, "Kaibigan,
halika at maupo ka rito. Kaya lumapit siya at naupo. Kumuha si Boaz ng 10 nakatatanda ng bayan at sinabi, maupo kayo rito. At sila ay naupo. Sinabi ni Boaz sa tagapagtubos, si Naomi na bumalik mula sa Moab ay ipinagbibili ang lupain na dating pag-aari ng ating kamag-anak na si Elimelech. Inisip ko na dapat kong sabihin ito sa iyo at imungkahi na bilhin mo ito sa harapan ng mga naririto at sa harapan ng nakakatanda ng ating angkan. Kung tutubusin mo ito, gawin mo. Ngunit kung hindi, sabihin mo sa akin upang malaman ko, sapagkat wala nang may karapatan maliban sa iyo at ako ang nasunod. At ako ang kasunod. Sumagot ang tagapagtubos. Tutubusin ko ito. Pagkatapos ay sinabi ni Boaz, sa araw na bilhin mo ang lupa mula kay Naomi, makakasama rito si Ruth na Moabita, ang balong ng namatay upang mapanatili ang pangalan ng yumao sa kanyang mana. Dahil dito, sinabi ng tagapagtubos, kung ganon, hindi ko ito matutubos dahil maaaring malagay sa alanganin ang sarili kong ari-arian. Ikaw na ang tumubos. Hindi ko ito magagawa. Noong unang panahon sa Israel, para gawing opisyal ang pagtubos at paglilipat ng ari-arian, inaalis ng isa ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa kabilang panig. Ito ang naging batas ng mga Israelita sa mga kasunduan. Kaya't sinabi ng tagapagtubos kay Boaz, bilhin mo na para sa iyong sarili. At inalis niya ang kanyang sandalyas. Pagkatapos ay sinabi ni Boaz sa nakatatanda at sa lahat ng tao, kayo ngayon ang mga saksi na binili ko mula kay Naomi ang lahat ng pag-aari nina Elimelech, Kilion at Malon. Kasama rin dito si Ruth na Moabita at Balo. Sama rin dito si Ruth na Moabita, ang Balo ni Malon, na ngayon ay magiging asawa ko, upang mapanatili ang pangalan ng yumao sa kanyang manang at sa kanyang bayan. Kayo ang mga saksi sa araw na ito. Sumagot ang lahat ng nakatatanda at ang mga tao sa pintuang bayan. Kami ang mga saksi. Nawa ay pagpalain ka ni Yahweh na ating alahayam at ang babaeng papasok sa iyong tahanan ay maging tulad ni Rachel at Leah, na kapwa naging ina ng sambayanang Israel. Nawa ay maging tanyag ka sa Ephrata at dakila sa Bethlehem. Sa pamamagitan ng anak na ipagkakaloob sa iyo ng alahayam mula sa babaeng ito, nawa ang angkan mo ay magiging tulad ng kay Perez, na isinilang ni Tamar kay Judah. Nagkaroon ng anak si Naomi. Kaya't pinakasalan ni Boaz si Ruth at siya ay naging asawa niya. Nang sumiping si Boaz kay Ruth, niloob ni Yahweh na siya ay magdalang tao at siya ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh na ating alahayam,
na sa araw na ito ay hindi ka pinabayaan ng isang tagapagtubos. Nawa ay maging tanyag ang batang ito sa Israel. Siya ang magbibigay ng bagong sigla sa iyong buhay at aalalay sa iyong katandaan. Sapagkat ang iyong manugang na nagmamahal sa iyo at higit pa sa 7 anak na lalaki ang halaga. Ang siyang nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang sanggol, inalagaan at inuukol ang kanyang sarili sa pag-aalaga rito. Sinabi ng mga kababaihan sa kanilang bayan, may anak si Naomi, at pinangalanan nila itong Obed. Siya ang ama ni Jess na ama ni David. Ang talaan ng angkan ni David. Ito ang talaan ng angkan ni Perez. Si Perez ang ama ni Hezron. Si Hezron ang ama ni Ram. At si Ram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni David. Yada. So, Yada. hanggang dyan lang ang aklat ni Ruth. So, Si pinapakita lang Perez, dito, yung di anak ba? ni Judah Oo, kay anak ni Tamar, Judah di ba? kay Tamar. Okay. So, yung yung kanyang manugang na Oo. nagkunwaring prostitute, di ba? Si Perez ang anak. Mm. So, ano kaya yung yung mga sandalyas na nakalagay bang pangalan yun? Yung ba ang kanilang sulatan ng kanilang kontrata? Siguro sis, yung sandals na yun, ang inaano nila, Kasi pinipreserve. balat din yun, di ba? Balat? Oo. So, yung tagapagtubos, pag tinubos mo yung lupa, tama din yung yung tagapagmana. Kaya ayaw Oo. niyang yung tagapagtubos, ayaw niyang tubusin kasi baka yung kanya Kasama namang yung balo. manahin yung Pati yung manugang ay ano ba yun? Oo. Kasi Kasama. tagapagmana yung manugang Oo. tagapagmana. Kaya inayawan kasi kung yung lupa lang, okay lang, tutubusin niya. Kaso, kasama yung balo at saka yung manugang. Gusto na alam ni Boaz na galing niya magkipag-deal alam niya na ayaw. Pero gusto niya rin kasi si Ruth. So, ibig sabihin, hindi niya binaypas yung yung pinakamalapit na kinsman redeemer. So, kailangan 10 pag mga usaping lupain or mana, kailangan 10 ang 10 witness. ang witness. Nakatatanda. So, ito pa lang ang ito yung pangalawa sa nabasa natin na pamamaraan ng pagbili ng lupain. Yung una, si Abraham, nung binili niya ang lupa sa Shechem. Diba? Kasama din yung pang matatanda at nag-ano din siya ng sandalyas niya. Libingan ng Oo, dahil doon sa libingan. So, tsaka ito, bali yung unang naging anak ni Ruth ay napunta kay Naomi na naging kanya kapalit ng dalawa niyang anak. Parang nagkaroon ng di ba? Nagkaroon ulit siya ng sarili niyang anak. Parang inampun niya. Oo. Inampun niya, bali.
May mga katanungan po ba o mga kapatid? May tanong ka? So far, wala. Siguro musika tayo, sis. Sige. May request ba kayo ng Salamat mga music? kapatid sa pagkikinig. Descendants of Shem. Sige, or para kay para kay Ruth. Ayoko nang mawalay pa. Yun. Okay. Ganda yan. Sige. Favorite. Okay, maraming salamat mga kapatid. Maraming God salamat. bless you. Salamat. Teka lang. Be blessed. Shalom. Bless, dalawa mga kapatid. Oh. Good night. No, wala ang screen ko. Okay. Ayoko nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin ang madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko na mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Sa piling mo ay langit na aming abay, Yahwa. Napubunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahwa Shai. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Ayoko nang mawalay pa sa
akin nang madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Sa piling mo ay langit na aming abay ahawa. Nagpupunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahweh Shai.